Tinawagan ako ni Sec Mina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sec Mina Pangandaman. Kanina po nababanggit yung kanyang pangalan. Dito po sa kanyang excuse letter, meron ho siyang pinadalang medical records na sinasabi niya na hindi siya makakadalo ho dito dahil meron siyang karamdaman. All right, again, welcome to my channel, Share Your Story, Ronnie Harabel. And, you know, we have a very important subject we're going to talk today. Because now, to expose about the story of Saldico, right? And this is a very sad to say talaga. Pero it's very exciting, revealing. Kasi biglaan, at kung kayo na, if you are watching to sa araw na ito, about the sa sitwasyon ngayon ng ating Senate hearing, Blue Ribbon Senate hearing, hindi po nagpakita, sabi daw, si dating congressman ng Bicol, representative na si Saldico. Well, kaya, ito ngayon. At kailangan po nating mapakinggan at mag-reveal na po talaga. Handa na ba kayo sa revelation na ito? At kung simple ko nanonood na po kayo sa mga social media, dyan na po. Na talagang may part 2 pa yon. At kailangan nyo pong mapakinggan at malaman ang katotohanan. Well, here we go, and we have to listen right now. At handa na ba kayo? At sa araw nito na inyong pakinggan ang video na inisend po talaga, na inihayag po ni Saldico, o dating Congressman Saldico, na expose. Expose na po ang nangyari sa ngayon. Kaya pakinggan nyo po. Pero bago ang lahat yan, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, Share Your Story, Ronnie Harabel. And don't forget to click the notification bell sa panibagong video po. At yun po, at huwag kalimutan mag-like at mag-comment whatever you wanted to comment, as long sa tamang comment na po ayun sa ating video. Well, again, this is Share Your Story, Ronnie Harabel, at ito po ating pakinggan ngayon, okay, ang video reaction or ang video na isend po ni Saldico. Ngunit, bagong lahat yan, ay pakinggan muna natin sa Senate hearing bakit kailangan po talagang magpakita po si sabi po ng isang buting senador, magsasabi talagang bakit hindi siya dumating. Hindi naman po natin alam kung anong nangyari po talaga eh. Pero pakinggan natin sa Senate hearing bago po ang video ni Saldico. Okay? Ito po. Alright. At kanina po nababanggit yung kanyang pangalan. Dito po sa kanyang excuse letter, meron ho siyang pinadalang medical records na sinasabi niya na hindi siya makakadalo ho dito dahil meron siyang karamdaman. Pero nung tinignan ko po itong pinadala niyang medical records, unang-una po, this is dated January 23, 2025. No? So outdated na ho to. And then pangalawa ho, I consulted our Senate doctor. At ang unang sabi niya rin sa akin, o sa amin, sa team ho namin, ay outdated na rin ho itong medical records. At pangalawa, based sa kanyang pa-analysis, wala ho ditong nakasulat na karamdaman na hindi ho, wala ho nakasulat na karamdaman na nagsasabing hindi siya ho pwedeng dumalo ho dito.
At pangalawa, itong medical records niya ho, nakasulat ho dito, dinischarge siya. Hindi naman ho siya inilagay sa ospital. At nagpadala rin ho si Mr. Saldico ho ng appointments. So sa kanyang supposedly appointment sa Massachusetts General Hospital, this is dated September 22, 2025. So ano na ho ngayon, November 14, no? So almost 2 months na po ang nakaraan. So in other words, Mr. Chairman, hindi ho katanggap-tanggap itong excuse letter ni Mr. Saldico at hindi ho ito para sa akin, hindi ho ito katanggap-tanggap na gamitin na hindi ho siya pwedeng dumalo dito sa ating pagdinig. So I would like to make a conditional motion, Mr. Chairman. Conditional dahil depende ho kung magkakaroon pa tayo ng hearing, depende sa usapan ho ng ating mga senador, na kung magkakaroon ho tayong isa pang hearing, mag-issue ng supina para po puwersahin ho siya pumunta ho dito. And the next move, kung hindi pa rin ho siya pumunta, mag-issue na ho ng contempt. No? Yeah. So I would like to make that conditional. Conditional lang ho to, Mr. Chairman, subject to the discussions among the senators and of course the decision of the Blue Ribbon Committee. So I would like to start off with that, Mr. Chairman. At yan po, napakinggan natin yung sinabi po talaga. At gusto po talaga ng Senate ni Senador Gatchalian na kailangan po ay nandito si Saldico sa Senate. Pero siguro, hindi naman po natin alam at siguro hindi rin po alam ni Senador Gatchalian kung bakit na tigil doon sa SOM at hindi po siya pumunta. Pero nag-send po siya ng video sa social media po si Saldico. Ngayon ay kumalat na po. At talaga naman, excuse me po, talaga naman. At ngayon ay talagang nag-viral agad. Siyempre inaabangan po talaga ng tao ang patungkol po kay Saldico at talagang grabe po ang flood control. Corruption na nangyari po talaga. At siya po ang susi na, I believe po na siya po ang susi nito. Kasi inahayag na ngayon kung sino po talaga ang masterpiece or mastermind nito. Well, pasensya po at as being Filipino citizen, I am the right to speak to at para po ay ati pong dahil alam nyo kasi marami pong sakunang nangyari sa patungkol po sa flood control na ito. Kahit po dito sa Canlaon na hindi po inasahan hindi po nakaranas po talaga ang Negros pagdating po dito sa sakunang ito na grabing illegal logging at talagang grabing corruption. Hanggang ngayon hindi pa rin. Actually dito, kahit dito ay meron din pong flood control corruption din dito sa sana nga naman abutin din dito yung mga taong dito ng mga nakaupo mula po sa taas hanggang sa mga barangay na yan. Well, we're gonna talk about a serious story about Saldico at bigyan po natin siya na it's time to listen to him. Although maraming nainis, marami po talagang galit na galit po sa kanya. Pero siyempre, meron pong mastermind yan. Hindi po magkakaroon po ng tapang yan. Nagagawin yan kung wala pong nasa mastermind. Diba? Kahit po yung DPWH, hindi po talaga magkakaroon ng ganyang corruption. Sa next video natin ay will gonna share about you kung kailan po nag-umpisa po talagang matinding corruption. It was 2023 pala to. Wow! According sa Senate po, hearing kanina sa Blue Ribbon. Well, this is your story. I'm so excited. Excited na ba kayo? At ito po, at huwag na po nating patatagalin. Pasensya po kung tumagal nga. Well, here we go. And here we are. Deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay
bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino. Alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogram funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo,
Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Alright, may part 2 po yan. Ha? May part 2 po yan. Kaya po, abangan natin ito lalo. Kayo na pong umusga. O, kung anong sinabi po ni dating Congressman Saldico. So, nahayag na po. Pag narinig nyo, talagang maghuhusga kayo eh. So, ano bang mangyari for the next? Mayroon bang impeachment? Mayroon bang kailangan na po talagang magpwersa ang mga tao o kaya lalaban na bang tao na nangyari po sa mga ibang bansa? Diba? Katulad po nangyari nakaraan sa ibang bansa. Huwag nating sabihin pa kundi ang katotohanan. Ito na po ang nagsalita. Ang mastermind. At hindi po pwede na walang alam. Okay? Well, hanggang dito na lang muna tayo. Ay part 2 po yan. Abangan ninyo po ang part 2 dahil napakalaga po na tayong mga Filipino ay po even the other citizen, other country will know about the situation of the Philippines because it is really hayag na po at talagang nahiya ako sa ating mga leader ngayon na talagang ganitong gahaman. Well, don't forget to subscribe to my channel, Share Story Ronnie Harbel. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, don't forget to click the notification bell for the new video. My part 2 pa yon. Okay, see you again with the next video po. Ating pag-usapan. Bye-bye. See you again.